Magandang araw mga bata! Ngayon ay tayo ay magbabasa ng isang kwento. Gusto ba ninyo ng kwento? Ayan, mukhang gusto nyo nga. Pero bago ang lahat, si teacher ay may 3 katanungan na kailangan nyong sagutin. Maliwanag ba iyon? Para sa ating unang katanungan, nasubukan na ninyo bang tumulong sa nangangailangan? Ayan, mukhang nasubukan ninyo. Pangalawa naman ay, maaari ba kayong magbigay o magbahagi ng ginawa nyong pagtulong sa inyong kapwa? Ayan, maraming salamat sa pagbabahagi. At ang ikatlo at ang panghuli naman ay, ano naman ang nararamdaman nyo kapag kayo ay nakakatulong? Ayan, maraming salamat sa inyong kasagutan. Ngayon, si teacher ay maiiwang katanungan sa inyo. Ito ay kailangan nyo itago at maya-maya ay ating babalikan. Maliwanag ba iyon? Ang katanungan ko ay, sino ang magkakaibigan sa kwento? Ayan. Panatilihan nyo lamang itago sa inyong mga sarili ha, at maya-maya ating babalikan. Ngayon, si teacher ay may mga ipapakilalang salita sa inyo nang sa gayon ay ating mas maintindihan pa ang kwento. Maliwanag ba iyon? Mahusay. Kung gayon, para sa unang salita ay meron tayong bilog. Ang bilog ay isang hugis na paikot at walang simula o dulo. Katulad ng nasa larawan, nakikita ba ninyo? Ayan, para sa ikalawang salita, meron tayong tatsulok. Ang tatsulok ay isang hugis na may 3 magkakaparehang sulok at gilid. Katulad ng nasa larawan. Nakikita ba ninyo? Ayan. Para sa ikatlong salita ay meron tayong parisukat. Ang parisukat ay isang hugis na may 4 na sulok at 4 na gilid. At sila ay magkakapareha. Nakikita ba ninyo nasa larawan? At ang panghuling salita ay parisukat. Ay parihaba pala. Ang parihaba ay isang hugis na may 2 magkasing habang gilid at magkasing ikling gilid. Nakikita ba ninyo nasa larawan? Ayan, mahusay. Iyan ang mga salita na kailangan nyo malaman. Si teacher ay may mga paalala bago mag-umpisa sa ating babasahin kwento. Naliwanag ba iyon? Kailangan nyo itong tandaan ha. Ang una ay makinig ng mabuti at tumingin sa nagsasalita. Ang ikalawa naman ay maging tahimik habang nakikinig. Ang pangatlo naman ay tingnan ang nasa larawan na yung pinapakita ng kwento. Maliwanag ba iyon? Ayan, mukhang maliwanag na nga sa inyo. Tandaan nyo ito ha. Ngayon tayo ay magbabasa ng isang kwento na patungkol sa mga magkakaibigang hugis. At ito ay kwento ni Lovely James Secretario Milyare, guhit ni Roberto Doldoladao Jr. at inilimbag ng DepEd. Sa isang silid-aralan ay nakatira ang mga magkakaibigang hugis. Si Fred Tatsulok, Ian Parisukat, Paula Parihaba at si Boots Bilog. Kayo rin ba ay may mga kaibigan? Ayan, mukhang lahat kayo ay may mga kaibigan. Pagpatuloy natin ang kwento. Masaya ang mga ito dahil palagi silang binabanggit ng guro sa mga aralin. Ang saya ng mga bata sa pag-awit ng ating mga awitin. Masasayang wika ng mga hugis. Si Boots Bilog ang pinakaaktibo sa lahat. Nakakagulong siya kung saan niya nais pumunta. Mga kaibigan, sama kayo sa aking pamamasyal. Paanyaya ni Boots Bilog. Gustuhin man naming sumama, hindi kami makaalis dito. Sagot ng iba pang hugis kay Boots Bilog. Malungkot na tinignan ng mga hugis ang paalis na si Boots Bilog. Nakakalungkot naman ang pagiging tatsulok, wika ni Fred sa kanyang sarili. Minsan, naranasan niyo na bang malungkot dahil hindi niyo nagawa ang gusto niyo? Ayan, mukhang naranasan niyo na. Minsang hinahawakan ako ng mga bata, doon lang ako nakakaalis sa aking kinalalagyan. Dagdag pa ni Fred Tatsulok. Mabuti pa sa iyo, hinahawakan ka pa ng mga bata. Samantalang ako, nakalipot lang ako sa aking pwesto ko nang minsang nasabi ako ng tagapaglinis ng paaralan. Wika ni Paula Parihaba. Aba, nakakapamasyal ako sapagkat ginagawa kong pamato ng mga bata sa larong piko.
pagmamalaki naman ni Yeng Parisukat. Tuwang-tuwa si Busbilog sa kanyang mga narinig. Pakiramdam niya na siya ang pinakamapalad sa lahat ng mga hugis. Ikinuwento ni Busbilog ang mga masasayang karanasan sa mga kaibigan. Palagi niyang ipinagmamalaki ang mga lugar na kanyang napupuntahan. Minsan ba ay naging katulad din ba kayo ni Busbilog na pag kayo ay may napupuntahang lugar ay inyo itong pinagmamalaki sa inyong mga kaibigan? Ayan, kayo rin ay katulad ni Busbilog. Isang araw, nalaglag ang mga gamit ng sa kanilang kinalalagyan. Naramdaman nilang lumilindol. Nagsigawan ang lahat ng gamit sa silid-aralan. Kumapit kayo! Alalahanin natin ang kaalaman ng ating guro! Sigaw ni Yeng Parisukat. Ang lahat ng mga hugis ay isinagawa ang duck, cover, and hold technique. Gumulong-gulong si Busbilog dahil hindi siya nakakapit. Humingi ng tulong si Busbilog sa kanyang mga kaibigan. Tulungan ninyo ako mga kaibigan, hindi ako makahinto sa paggalaw. Ang lahat ng mga hugis ay payapang nakakapit sa ilalim ng mga mesa. Ngunit si Busbilog ay patuloy sa paggulong-gulong. Tulungan natin siya mga kasama! Sigaw ni Paula Parihaba sa mga kaibigang hugis. Gumawa ng paraan ang mga hugis kung paano matutulungan si Busbilog. Huwag kang mag-alala, Busbilog. Hindi ka namin pababayaan. Sigaw ni Fred at Sulok. Gumawa ng paraan ang mga hugis kung paano nila matutulungan si Busbilog. Kapag may nangangailangan, tinutulungan din ninyo ba katulad ng mga kaibigan ni Busbilog? Ayan, kung katulad kayo ng mga kaibigan ni Busbilog. Tuloy natin ang kwento. Nang matapos ang lindol ay ibinalit ng guro sa dating ayos ang mga hugis. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Hindi kayong naging madamot sa pagtulong sa akin. Wika ni Busbilog. Walang anuman kaibigan. Wika ni Paula Parihaba. Masaya kami at ligtas ka. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kakayanan kaya lagi tayong magtulungan. Natutuwang sagot ni Fred at Sulok. Buong pusong nagpapasalamat si Busbilog sa mga kaibigang hugis at sila ay nagyakapan ng mahigpit. Katulad pa kayo ni Busbilog na kapag kayo ay tinulungan ay kayo ay nagpapasalamat? Ayan, mahusay dahil kayo ay nagpapasalamat. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ngayon, babalikan ni teacher ang iniwan niyang katanungan sa inyo. Ano na nga uli yun? Sino ang magkakaibigan sa kwento? Tama, si Fred at Sulok. Yeng Parisukat, Paula Parihaba at si Busbilog, mahusay. Bakit kaya palaging masaya ang magkakaibigan-hugis? Tama, dahil sila ay palaging binabanggit ng guro sa mga aralin. Sa palagay ninyo, bakit si Busbilog ang pinakaaktibo sa lahat? Tama, dahil siya ay nakakagulong at nakakapunta kung saan niya gusto. Mahusay. Ano ang nararamdaman ng kaibigan ni Busbilog nang hindi sila makaalis para sumama kay Busbilog? Tama, sila ay malungkot. Kung ikaw ang kaibigan ni Busbilog, ano ang mararamdaman mo kung hindi ka makakasama sa iyong kaibigan? Tama, malulungkot ka rin katulad ng mga kaibigan ni Busbilog. Sa tuwing kailan lamang nakakaalis si Fred at Sulok sa kanyang pwesto? Tama, tuwing hinahawakan lamang siya ng mga bata, mahusay. Kailan lamang nakakalipat si Paula Parihaba sa kanyang pwesto? Tama, sa tuwing nasasagi lamang siya ng tagapaglinis ng paaralan. Ano naman ang pinagmamalaki ni Yeng Parisukat? Tama, na nakakapamasyal siya kapag ginagawa siyang pamato sa laro. Ayan, mahilig pa kayong maglaro?
Opo, mukhang lahat kayo ay mahilig. Maaari ba kayong magbigay ng mga larong inyong nilalaro? Tumbang preso. Ayan, maraming salamat. Anong laro ang nilalaro ng mga bata? Tama, larong piko. Mahusay. Bakit kaya tuwang-tuwa si Boots Bilog sa kanyang mga narinig? Dahil? Tama, dahil sinabi ng kanyang mga kaibigan na hindi sila makaalis at ang kanyang nararamdaman ay, ano kaya ang nararamdaman niyan nang narinig niya ang mga sinabi ng kanyang mga kaibigan? Ayan, pakiramdam niya siya ay pinakamapalad sa kanilang lahat. Tama kayo dyan. Bakit kaya nagsigawan ang lahat ng gamit sa loob ng silid-aralan? Tama, dahil nagkaroon ng malakas na lindol. Kung kayo ang nakaranas ng lindol, ano ang inyong gagawin? Kayo ay magtatago sa ilalim ng mesa? Tama. Ano ang ginawa ng magkakaibigang hugis nang makaramdam sila ng malakas na lindol? Tama, ginawa po nila ang duck cover and hold. Ano ang nangyari kay Boots Bilog habang lumilindol? Siya ay nagpagulong-gulong. Bakit kaya naman nagpasalamat si Boots Bilog sa kanyang mga kaibigan? Tama, dahil siya ay tinulungan para huminto sa paggulong-gulong. Nahusay. Kung ikaw o kayo si Boots Bilog, tutulungan niyo rin ba ang inyong kaibigan sa oras ng kapahamakan? Ayan, magagaling dahil ang sagot ng lahat ay opo. Iyon ay tama. At para sa huling katanungan, kung kayo si Boots Bilog, magpapasalamat din ba kayo sa kaibigan mong tumulong sa inyo? Ayan, opo. Tama yan, mahuhusay kayong lahat. Ngayon naman tayo ay dadako sa ating gawain. Gusto ba ninyo ng laro? Ayan, mukhang gusto niyo ng laro. Ang pamagat ng ating laro ay Boots Bilog at ang hugis-hugis na paghahanap. Si teacher ay may mga ikinalat na bagay na may iba't ibang hugis. At makikita ninyo dito sa harapan, may mga tip na may iba't ibang hugis na iginuhit ko gamit ang tape. Ngayon, hahanapin ninyo ang mga ikinalat kong bagay at sa inyong mahahanap na mga bagay ay ilalagay nyo lamang sa tamang hugis na kamukha nito. Maliwanag ba iyon? Ayan, para sa ikalawang gawain, ang pamagat nito ay mga mabuting kaibigan. Kayo ay bibigyan ko ng isang papel o kartolina. Bagong lahat, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Maliwanag ba iyon? Sa kartolinang iyan, o sa mga papel na yan, ay ilalagay nyo o itudrawing ninyo kung ano ang mga nais ninyong gawin kasama ang inyong mga kaibigan. Maliwanag ba iyon? Ang lahat ba rito ay may mga kaibigan? Ayan, mahusay kung gayon. Pagkatapos yung isulat o iguhit ang mga bagay na gusto nyong gawin kasama ang iyong mga kaibigan, ay inyo itong ibabahagi sa ating klase. Maliwanag ba iyon? Pagkatapos, ay tatanungin kayo ni teacher kung bakit mahalaga na magkaroon o meron tayong kaibigan. Maliwanag ba iyon? Ayan, mukhang naintindihan nyo. Gumawa na kayo. Doon nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat. Paalam!